Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Ipahayag ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinahulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga mailoobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyang masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikai, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siya'y binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahoy, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipag ang kawangis siya'y natatangay at naipapadpad kung yaing umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May lumapit po sa akin at ang sabi sa akin, Father, nakuha ko na lahat ng pangarap ko. Lahat ng inaasam ko dati, yung mga sana ko, yung mga dinidaydream ko, nakuha ko na ho. At siguro'y, at sinabi ko, siguro'y masaya ka nga dahil yung pinapangarap mo, nakuha mo, nakamit mo. It took some time, hindi ba? Ang kausap ko ay may nasa late 50s na. At ang sabi niya at sinabi ko, medyo matagal ang biyahe, ano? Pero naabot mo. Siguro masayang-masaya ka. At bila niya sinabi, yun ang akala mo. At medyo nagtatak sa akin yun nung sinabi niyang, yun ang akala mo. At sinabi ko, bakit naman? At sa kanya sinabi, parang may kulang sa puso ko. Parang may kulang. Akala ko, pag nakuha ko na ang lahat ng ito, magiging masaya na ako. Pero parang may kulang. Marami akong kaibigan. Ganda ang bahay ko, may sasakyan ako, sabi niya sa akin. Pero parang may kulang. At bigla akong tinanong sa kanya, alam mo ba kung ano yung parang kulang na yon? Tinanong ko siya, masaya ka naman sa asawa mo, sa pamilya mo? Oo, masaya ho ako. Saya, mayroon daw siyang mapagmahal, maarugang asawa. Sabi niya, may kulang pa ho eh. Tapos tumingin siya sa akin at sinabi niya, alam mo, habang nagsisikap ako maabot ang pangarap ko, meron akong isang nalimutan. At tinanong ko siya, ano yun? Nakalimutan ko ang Diyos. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig ho natin na sinasabi ni Jesus habang nakikinig sa Kanya ang mga tao, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong mga nagugutom, mapalad kayong tumatangis ngayon, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan. Iniisip kagad kasi natin na ang taong mapalad, may pera, mayaman. Ay, ang yaman-yaman, ang palad-palad siguro niya, yun ang akala mo. Ay, ang yaman-yaman niya, kumpleto na siguro, wala na siyang hahanapin, yun ang akala mo. Maririnig natin sa ating pagbasa at pagdudugtong-tungin natin na ang taong tunay na mapalad, naroon ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit anuman ang estado niya sa buhay, kung naroon ang Diyos, mapalad siya. Kung anuman ang ginagawa niya sa buhay, kung ang Diyos ay minamahal niya ng totoo at buo, kahit anuman ang meron siya, mapalad kang totoo. Kasi kung titignan natin ang mga sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, mapalad kayo mga dukha dahil sila ay isinasantabi, kinakalimutan, hindi pinapansin. Ano sabi ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay maghahari sa inyo. Kukup-kupin ko kayo. Kung kayo ay sinasangtabi, kukup-kupin ko kayo. Kung ikaw ay nagugutom, bubusugin kita.
Kung ikaw ay tumatangis, ako ang kaligayahan mo. Kaya kung ang tao, at kung tayo bilang Kristiyano, naroon ang Diyos sa sentro ng ating buhay, ikaw ay tunay na mapalad. If God is in your life, you are truly blessed. At di ba ito rin ang sinasabi ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa? Na ang tao na nakikinig sa Diyos, nakikinig sa Kanyang salita, ang tunay na mapalad. Siya ang tunay na pinagpapala ng Diyos dahil nakikinig siya sa Kanyang salita. Sa pangalawang yugto ng ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, sa aba ninyo. Maganda yung pagkakasali, no? Na yung aba ay ibig sabihin, kawawa. Sa madaling sinasabi ni Jesus, kawawa kayo mga mayayaman ngayon. Kawawa kayo mga busog ngayon. Kawawa kayo nagsisitawa ngayon. Kawawa kayo mga pinupuri ng lahat ng tao. Kawawa ka kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kasi makuha mo man ang lahat, kung wala ang Diyos sa buhay mo, kulang na kulang. Parang merong, there is that emptiness in your heart that nothing can fulfill. May nakausap po ako. At sabi niya, marami ho akong kaibigan. Nagbibili ko yung gusto ko. But there is something lacking in my heart. Parang merong kulang eh. May emptiness sa puso ko. Paano ba ako mabubusog? Sabi ko, wala akong pagkain. Pera ka naman, bili ka. Sabi niya sa akin, hindi siya nang gutom sa akin. Eto, there's something lacking in my heart. At minsan, di ba ganun ang buhay ng isang tao na kumakalimot at tumatalikod sa Diyos. Parang may kulang. Siguro, isang yugto sa buhay mo nung nakaraan, parang ganun yung pakiramdam mo. There is something lacking in your heart, parang may kulang, may butas sa puso mo. At nung natagpuan mo si Jesus, parang nabuo yung buhay mo. Parang kompleto na yung buhay mo. Kaya kung may nagsasabi sa iyo na ikaw ang kumokompleto ng buhay niya, huwag kang maniwala. Hindi ikaw ang Diyos. Pag may nagsasabi sa iyo, ikaw ang kumokompleto ng buhay ko, huwag kang maniwala. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay niya, pag nagsawa sa iyo, maghahanap ng iba yan. Pero kung ang Diyos ang nasa sentro ng buhay niya, tapat na tao yan. Ayan, sa mga babae ha, yung mga nanliligaw at nag-abot sa'yo ng bulaklak noong February 14, ha? Baka yung iba sa inyo, pinadalang ka nga ng bulaklak, cash on delivery naman. Ikaw pa na-consume eh. May kakilala ho ako para hindi malungkot. Ang ginawa niya, nagpa-deliver ng bulaklak para sa sarili niya, no? Para sabihin niya, ay, may nagbigay sa akin ng bulaklak, advance order. Pero sana, no, ang hanapin mo yung taong buo.
At ang taong buo, ang taong mapalad, naroon si Jesus sa buhay niya. Naroon si Jesus sa puso niya. Kaya itong imbitasyon sa atin ngayon, bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang buhay na mapalad ay ang buhay kasama si Jesus. Ang buhay na mapalad ay buhay na kalakbay si Jesus. Ang buhay na mapalad ay buhay na sumusunod kay Jesus. At sana bilang Kristiyano, ito ang asamin natin. Ayaw ng Diyos na maging kawawa tayo dahil parang may kulang sa buhay natin. Sa totoo lang, yung taong kawawa, yan yung tumatalikod sa Diyos. Yung taong siya mismo ang pumipiling tumalikod sa Diyos, siguro ng kasalanan, isinasantabi ang Diyos, taken for granted. Pero ang tunay na tao na gusto maging mapalad, kasama, kalakbay, at sumusunod sa Diyos. At sana po ito yung ating baon-baon sana sa pagdiriwang natin ng Eucharistia ngayon, na tayo bilang Kristiyano, nais natin maging mapalad ang ating buhay. Hindi ba? Di ba? Gusto mo maging mapalad ang buhay mo? Pero wag mo sana tignan lamang sa pera, sa ari-arian. Sana tignan mo din na ang tunay na mapalad na tao ay ang tao na naroon ng Diyos sa buhay niya. Yun ang kukumpleto sa Kanya. Ang Diyos ang bubuo ng buhay natin. Kaya sana sa pagdiriwang na ito, malaman natin at matugunan natin ang buhay na totoong mapalad, ang buhay kasama ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin, O Diyos, amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na silang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan,
Biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad, at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming mga pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at pinibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil angat mo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon? Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesu Cristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesu Cristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Dugo ni Kristo, butini, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesu Cristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Ang kabutihan ng Panginoon, mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawa at dugo ni Jesu Cristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat.
Hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga istampitan nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway kami maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aram ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.